Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa aming podcast. Yeah. Ako nga pala si Densyo at kasama ko ngayon ang nagpasimula ng podcast na to na si Tonyo. In short, siya si Gestoni Campos. Si Tonyo isang structural engineer na katulad ko na nagtatrabaho dito sa Norway. So malalaman natin kung paano siya napunta dito, kung ano yung pinagkakaabalahan niya while nandito, at kung ano mga dapat gawin, at sabay-sabay natin alamin ang tungkol sa buhay niya, at sana mag-enjoy kayo. Yeah. So unang tanong ko, Tol. Hindi, ikwento mo muna kung ano yung background mo at kung saan ka lumaki, pre. Lumaki po ako sa Mars, pre. Lumaki ako sa Cebu, sa Lapu-Lapu. Actually, Bisaya talaga ito si Utol. Pwede ka mag-Bisaya pre kung gusto mo mag-Bisaya. Okay, Bisaya. Kuha kami ng Tagalog with Bisaya. Oo, pwede. Kasi kasabot naman akong konti Bisaya, pero hindi lang kasulte. So, paano nga? So, yun nga. Taga Cebu ako, Lapu-Lapu. Doon ako lumaki sa barangay Basak. So sa anong saan ka graduate? Sige, nag-graduate ako sa elementary, pre, sa Sabi mo yung year, ha? Ha? Sabi mo yung year. Joke lang. 1990 yun, pre. Huwag talaga kasi. Wala naman yun. 2016 graduate na elementary. Nag-school ako sa elementary sa Basak Elementary School noong year 90. Nag-high school ako sa Marigondo National High School. Shout out taga Marigondo niyan. So saan ka nag-college nan? Sa college sa University of Cebu. Matindi. Yung University of Cebu, pre, yun ang mga mura doon. Doon lang yung kaya ng parents namin. Hindi, ito rin yung... So, galing kang Pinas, ano ba dati mong trabaho nung nasa Pinas ka? Bago ako mapunta dito? Noong nag-graduate ako 2010, nakatrabaho ako sa Philippine Inno sa yung mga parts nila sa Honda. Nag-CNC ako doon. Kami yung tagagawa ng mga pipe sa parts ng Honda. Okay. So, madami kang alam sa kotse, kung ganun. Kotse. Pati sa motor. Mahilig din ako sa motor eh. Okay. So, ano bang paano ka ba napunta dito? Ano bang story mo doon? Paano ka napunta dito? Sino ba nag-invite sa'yo? Kasi nung nagtrabaho ako sa last kong work sa Tayudin. Kasi mayroon yung kuya ko, laging nagkwento sa akin, punta ka na dito sa Norway. Gusto ko Kasi habang lumalaki ako, na-married ako, diba? Meron akong anak. Kasi sa Norway, kasi maganda daw. Sabi ni Jundre, maganda daw ang about family dito. Kasi yan na talaga ang interest ko. Gusto ko napunta dito. Yan. Kung sa Pinas ka, pre, tatanda ka, nagpapaaral sa anak mo. Tanda ka na, para ka ng college. So dito, wala eh. Libre tahat. Sabay. Totoo. Yan, tinad. Kaya kaya maganda rin dito. So, ito si Tonyo, nakasama ko to, bago pa lang, last May. Kaya, bago pa lang siyang tropa, pero parang matagal na rin kami dahil halos lahat ng mga hilig namin pareho. Mahilig kami sa sa drums, babae. Nadulas ako. Dahil mahilig kami tumugtog. Nakasama ko to nung tutugan kami ng mga may mga event dito, nagtutugtugan kami, tapos pareho nating hilig, pre. Kasi yun lang naman halos yun lang halos na pag-uusapan namin. Kasi dito kasi dito naman sa Norway wala halos magawa eh. So dapat talaga kung para ma-enjoy mo yung life mo dito as single person dito, pero double sa Pinas. Yun, kailangan mo talaga may gawin. So, yun yung parang pastime namin, yung pag galing namin sa trabaho, pag-usapan namin, di tugtog kami, ganun na lang yung namin dito. So, pre, yung
trabaho mo talaga ngayon, yung kung anong ginagawa mo ngayon sa... Hindi, sabihin mo sa kanila kung yung ginagawa mo ngayon trabaho. Nung nandito na ako sa Norway. Oo, sa Norway. Nung dumating ako sa Norway 2023 March. Nagtrabaho ko first sa iBuild, structural designer ko doon. Kasama ko yung mga kapatid ko, yung sa project. Nung patapos na ang project, noon nag-apply ako sa Nimo. Pero lang nagkakilala ng kuya ko, yun si Vicente. Malabuyok siya yun. Kasi si Malabuyok, laging asker yan. Boss namin yan, si Vicente. Vicente. So, shoutout kay Sir Siya. Vicente. Vicente! Kasi dito, bawal lang, sir, eh. So, tawag namin sa mga boss namin, either sa first name talaga. Hindi, first name lang talaga, no? So, kunwari, boss namin, si Vicente, kunwari si Vicente, boss namin talaga yan. Makakilala nyo rin yan, kasi interview namin yan one of these days. Siguro sa susunod na episode, o basta, makilala nyo rin yan. Main event yan, si Vicente. Oo, may event. Yan yung ano namin, parang halos mentor dito. Siya rin yung ano una kong boss dito nung dumating ako dito sa Grimsta. Okay. Sa area na to. So kaya yun yung trabaho mo ngayon, structural engineer. Nung sa iBuild, nung sa Nimo ako, naging pipe support ako, pre. So, okay. Halos parehas pa rin. Kasi ngayon sa trabaho namin, ang trabaho kasi namin na usually nasa yung mga structure for offshore, di ba, pre? Offshore. So, yun yung mga dahil nasa structural engineering side kami yung mga nagde-decide ng mga bakal. Kami yung nasa fabrication kami ngayon eh. So, kami ang nagbibigay ng mga drawing para mabuo dun sa fabrication. Di ba? Tama ba ang pagkaka-explain ko, pre? Mga drawing production. Yan ginagawa. Paano ikat? Oo. So, masaya naman ba, pre? Masaya naman. Masaya naman kahit tahimik na lugar to. Oo. Dahil ano ba ang pinagkakabalam bukod sa pagtutugtog? Wala, yun lang talaga, no? Yun lang habit ko. Hindi ka naman mahilig sa computer games, eh, no? Mahilig ako sa games. Kaya lang invite sa akin ng Dota, eh. Hindi pa ako nag-aral ng Dota. Oo, sabagay. One of these days, baka yun. Mag-Dota tayo. Mag-Dota. Kasi yun lang talaga libangan namin dito kung either mag-computer games o tumugtog. Puti nga, tumutugtog to si Utol eh. Kasi dati wala na halos ako kasama dito tumugtog. So, yun lang yung pinagkakabalahan mo, no? Yeah. Kung papipiliin ka, pre, kung hindi ka naging structural engineer, ako? anong tingin mo, anong trabaho mo? Gusto ko maging dancer ng Adonis Guitar. Pre, kung anong ibigay, yan lang. Pero nagugustuhan mo maging structural engineer o gusto mo rin lumipat sa ibang field? Gusto mo rin subukan yung ibang field? Mas okay yung kasubok talaga lahat, pre. Para dami kang alam eh. Pero mahirap ka tanggalin, no? Para mahirap ka tanggalin. Tapos na yung sectional. Piping. Piping ako. Sabagay. Ano bang hindi nila alam? Kasi ikaw, kilala kita. Para sila, di nila alam yung mga... Ano bang ugali mo na hindi nila alam na... Kasi ito si Utol. Kaya parang sabi ko sa inyo, Tol, talagang ito, palabiro, mahilig mag-joke, mahilig makasar, ganyan. Pag sa kailangan sanay ka, pero hindi naman siya asar talo, kunwari. Kahit asarin mo rin siya, hindi naman siya naasar. Ano pa ba ibang mga katangian mo sa tingin mo na... Dito Hindi namin alam halos. Kung malito dito pa ba? lang, joke. Dito ko lang isasabi to, pre, na bakla para ako. Bakit pala, pre? Hindi na alam, bro. Ito ko eh. Normal ako na tao. Kung matakaw ka ba? Oo, matakaw. Hindi naman. Hindi naman ako matakaw. Mahilig lang ako sa music kasi nung college ako, mahilig ako sa banda eh. Yan lang. Dating ko sa Norway, nag-ski din kami. Tinuruan ako ni Jundre. Ski. Maganda yun. Kaya plano ko nang bumili ng skateboard eh. Skateboard na naman. Naglireklamo na yung kasama ko sa bahay. Ubusin ko na lahat ng talent.
Sabi nga nila pare, subukan natin lahat while we're young pare. Dahil sa isa rin sa katangian nito, mahilig magluto nito ni Tonyo. Tonyo ang pangalan namin kasi dito sa kanya. Mataba na kami dito eh. Oo, yeah. Actually, ngayon kakatapos nga lang namin ng giniling na niluto niya. Kaya yun. Isa rin yun. Isa sa rin ang katangian niya na mahilig siya magluto. Kaya nagigising siya ng umaga para magluto. Busog si Ram, pre. Not mo Yeah, kilala niyo naman si Ram yung sa first episode, yun si Ram, yun yung kasama niya sa bahay. So, kinakatok ko na ba? Pre, tapos na yung kuha mo dyan, bijakol. Kaila. kung ikaw maging superhero pre, anong superhero ka? Gusto ko yun si Deadpool. Kung maputol man yung kuhaan ko, tutubo din. Ganun. Kung gusto ko ihaba yung sa babaw, Hindi, paano pag gusto mo maliit pa rin? Oo nga, medyo dark side ako eh. Kung ako maging superhero pare, gusto ko maging invisible man eh. para mangkakuan ka? Oo, yung... Mayroong naliligo dun? Oo, ganun. Kaya di ako siguro bibigyan ng power, pero kasi mapupunta ako sa dark side. Dark side. Mapunta ako sa dark side of the force, kaya... Hindi gamitin mo sa masama. Kuha akong pera. Pwede ako kumuha ng pera. Dami kong magagawa sa pag naging invisible ako. Kapre, ilang taong ka na dito sa Norway? 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. So, Bago-bago pa eh. hindi ka pa nakakauwi, di ba? Hindi pa pa. nakakauwi. Sa tingin mo ba, madaling makapunta dito? Para sa, kunwari, kung ako, bibigyan mo ng payo, madali ba ako makapunta dito sa Norway? Madali siya makapunta pre kapag engineering ka pre. Yun ang kuhan ko. Kung engineer ka doon sa Pinas, then designing yung trabaho mo. Madali ka dito eh. Kung madali kong makakuha ng trabaho talaga dito dahil kailangan talaga nila ng engineers. Madami na nangangailangan ng engineers na marunong ng mga program na na nakasanayan na dito. Like yung E3D, diba? Tekla, yung mga ganyan, PDMS. Yung PDMS. Kung alam niyo yung mga software na ganyan, parang medyo may advantage na kayo sa iba na makapunta dito. Kung sa 1 year na yun, pre, anong namimiss mo sa Pinas? Mga pagkain pre. Anong mga pagkain, pre? Yung mga putok-batok pre, masarap kasi yun eh. Yung mga chicharong black-black. Oo, mga ganun nga, no? Yung mga street foods, yung mga kamis, pati yung seafoods. Oo. Ngayon si Ram nandito rin kasi nasa paligid lang namin. Na siya, gumagala dito, parang Parang kaya tatayo kami na kandila minsan. parang gagamba. Family, saka Siyempre, di ba? Yung anak natin, gano'n. maliit pa yung anak natin eh, nawanan natin dun. Tapos, lagi tayong umiiyak niyan. Oo nga, yun nga. Ngayon, okay na. Medyo nasanay na, no? Pag tumatagal. Kaya talaga may gawing pagkakabalan talaga pag tumatambay ka dito eh. So, sa mga susunod na episode, pre, sino mga balak mo mga interviewin? Yun, si Lester. Kilala mo yun, si Lester. Lester. Si Jeff. Jeff. Dami pa, yun sa kabila. Sa structural sa side yun. Pero meron kasi dito sa namin, sa kumpanya namin ngayon, madami kaming Pilipino. So baka pero dapat talaga makilala rin nila si Vicente kasi yun yung pinakaamo namin dito sa Nino. So at least malaman rin natin yung side niya kung ano buhay niya rin niya, 'di ba? Tapos yung mga ibang kasama rin namin dito na mga bago rin na na nagtatrabaho rin na katulad namin. So sa ngayon hanggang dito lang muna tayo, pre. Yeah, okay. Para at least magkaroon pa sila ng aabangan palagi. Huwag na natin sabihin natin lahat ng natin buhay natin dito, at least malalaman naman nila yan eh. Yeah. So susunod mga interview makakita. Baka ako interview din ng iutol pag next time interview natin to. Ako naman. Madami tong kwento kasi sana magaganda yung mga tanong, mga ganun ba? So, mga kwela na tanong.
Ano pre, so salamat sa pagpunta mo sa iyong sariling podcast. Sa kanya talaga to eh. Pero gusto ko lang siyang interviewin para makilala nyo talaga ng gusto ko sino talaga nagsimula ng podcast na to. Ngayong araw, dapat talaga interview si Dennis. Pero sabi niya, ako daw muna. Oo, totoo naman eh. Kailangan kasi makakilala ka eh, pre. Yun talaga. Yun. So, para at least alam nila yung buhay ng ano, na kung sino ba talaga nagpasimula ng mga kalokohan na to. Si Densyo yung founder dito. Ako nga ulit pala si Densyo at ito si Tonyo. Tonyo. Rock.